Hello guys, mapagpalang umaga sa inyo lahat. Another day, another mission sa araw na ito. At muli po ako magbabalik sa bahay ng isang pamilya na nakatira sa gubat. Dahil kahapon, kinausap ko ang kanyang asawa para pag-usapan namin kung saan kami pwede magpatayo ulit ng bahay na pwede nilang paglipatan. Kasi doon sa tinitirahan nila ngayon sobrang layo, napakalayo po talaga, tapos tatawid pa ng dalawang salog. Kaya ang ginawa ko kahapon, nag-usap kami at sabi naman ng asawa niya mayroon silang pinsan, kamag-anak na pumapayag naman na pwede silang magpatayo ng bahay. Kaya ngayong araw na to bumalik ako dito at kinausap ko siya na sige, magpapatayo tayo ng bahay. Lilipat tayo ng mas malapit. Hindi na yung bahay nila dun kasi sobrang layo. Halos 1 oras ang nilakad namin. Tapos medyo delikado pa kasi totally kagubatan. Masipag naman si tatay, kaso nga lang, siyempre sa hirap ng buhay, mahirap ngayon kumita ng pera, kaya nahihirapan din siya. Sabi nga niya, gusto man niya makagpatayo ng maayos na bahay. Hindi man ganun kalaki, hindi man ganun kaliit yung napuntahan ko. Pero ang problema niya talaga, pera. Kasi wala siyang pera pambili ng pako o materialis man lang. Pero pwede siya makapanguha ng kawayan ng libre. Pero wala siyang pera pambili ng pako o anumang materialis. Kaya tutulungan ko po siya. At siyempre kung mayroon po mga tao na nais magpaabot ng tulong, kahit konti lang, pambili ng yero at pambili ng dingding, hardiplex at saka pako, malaking bagay na po yan sa kanya. Kasi ako, tutulungan ko rin po siya. Kasi kailangan ko siyang mailipat. Yun po yung mission ko ngayon. Kasi nakita ko yung kalagayan nila. Kasi nang unang pagpunta ko dun guys, sobra. Nakita ko talaga ang kanilang dating tinitirahan. Para siyang kulungan na nga ng mga manok eh. Kaya nga sabi niya, lumindol, nasira, gabi na, nahulog daw sila. Kaya napilitan ang kanyang dalawang anak na 16 years old at 12 years old na gumawa ng bahay kubo. At yung nakita yung bahay kubo, yun po ang ginawa ng kanyang mga anak para lang sila may matulugan at masilungan. Yun po. Kaya ngayon nandito ako yung sa lugar nila. Dito ngayon guys, nandito na kami. At dito ngayon, dito sila magtatayo ng bahay. Ito yun. So naglinis na sila. Ito ngayon yung asawa ng pinuntahan naming pamilya sa kagubatan. At nandito naman kami ngayon. Kakausapin natin guys si tatay. Hello tay, magandang umaga. Kumusta? Ito na medyo baga napilitan akong Tayo ng bahay. magtayo ng bahay. Oo, dito. kasi alam mo tay, kahapon, kaya kita kinausap kahapon dahil siyempre naaawa ako sa pamilya mo, sa asawa mo at mga anak mo. Dahil nakatira kayo doon sa mas malayo pa dito sa lugar na to. Maliblib kasi mahigit 1 oras talaga nilakad ko. At medyo natakot din akong bumalik na doon kasi malayo talaga. Malayo talaga. Oh. So kumusta ka naman ngayon tay? Mabuti hindi ka ngayon namasada. Hindi ako namasada kasi pinupad ko yung Usapan natin. usapan natin na magtayo dito ng Bahay. bahay kahit man lang. Nakagpaalam ka na sa pinsan mo dito. O, Okay na sila, oo. Matagal na yung sinasabi niya sa akin kasi naawa siya sa mga bata. Lalo na yung mahulog yung panganay ko sa Nahulog yung anak mo nahulog. sa salog. Oo. Kasi sa halog Kasi nga talaga. tay, dalawang ilog ang tinatawid bago makarating dun sa yung bahay niyo. pinakamalaking ilog. Dun sa nahulog. Baha ba yun? Baha. Ay, grabe. Mabuti hindi Buti nalunod. na lang. Magaling maglangoy kasi Magaling lumangoy. Mabuti hindi nalunod, no? Hindi, marunong maglangoy yan. Ano ba yun? Nung nahulog siya, papasok siya sa school or pauwi na? Pauwi na. Buti na lang, magaling may maglangoy yan. Oo. Kasi ang natakutan ko, kung yun yung bunso ang nahulog,
Oo. Ano tatok kayo, hindi marunong maglangoy eh. Di marunong naman, delikado kaya yan tayo. Oo. Delikado. Kaya Ito yun lang. yung naisipan ko talaga tayo na nung pumunta ako sa inyo at nakita ko yung kalagayan nyo, sobra talagang natouch po talaga ako. Dahil sabi ko, nakarelate ako kasi siyempre, ako nanggaling din ako sa ganong buhay, tumira din ako sa gubat, kasama yung magulang ko, kasi ako yung panganay. At siyempre, nung time na yun, bata pa ako, nakita ko yung buhay nyo, na naging buhay din namin dati. Kaya sabi ko, ang hirap talaga mamuhay sa gitna ng kagubatan. Kahit gaano ka man kasipag, pasipag ka sa hanap buhay. Kasi ang isipin mo lang talaga tayo, yung pang-araw-araw na pwede yung makain eh. Oh. Diba? Kahit anong sipag mo, kung ang kinikita lang minsan 100 pesos, hindi talaga magkakasya. Eh, Diba? Oo. Kaya yung 300 nga, mga mahirap din eh. 300 ang kinikita mo isang araw. Minsan, O minsan, magkano ba talaga yung kita mo isang araw? 300 lang. minsan 400, 500, pero hindi naman yun nagkakasya rin. Oo. Dahil sa ang mahal ng bilihin. Oo, mahal talaga ang bilihin. Oh, napakamahal. Kaya hindi mo na naisip mapagawa yung bahay nyo doon. Kasi nga, nang Hindi na. pumunta ako doon tay, sobrang nakita ko, kasi dapat noon pa ako nagpupunta sa inyo kasi may mga nag-chat sa akin na, sir, puntahan nyo isang bahay na sa gitna ng kagubatan. Kaso nga lang, noong una, pumunta ako dito. Nag-alangan ako kasi sabi nila, tatawid daw ako ng Ilog. 2 ilog pa na malalaking ilog. Tapos ang tulay, kawayan lang. Eh, hindi ako sanay doon tumawid ng kawayan lang yung dadaanan ko. So, natakot ako. Kaya Mahirap, nakakatakot talaga. bumalik ako. So, hindi ako nagtuloy. Pero may mga tao pa rin, patuloy yung mga tao nagsasabi, sir, sa pagkakataon to, bigyan mo sila ng oras kasi sobrang nakakaawa. Kaya nang pumunta ako doon ko talaga na mas naaktuhan. Kasi naligaw pa nga kami tay. Papunta kami doon, naligaw talaga kami, pabalik-balik. Tapos nakasalubong ko itong panganay mo. Nang makarating ako doon sa bahay nyo tay, talagang doon ako talaga sabi ko, kailangan ko kayong mailipat ng bahay talaga. Kasi yung bahay nyo parang kulungan ng manok eh. Kasi bata lang ang gumawa yan eh. Hindi naman ako makakagawa ng No, kasi bahay. naghahanap buhay ka. Naghahanap buhay ako. Mm-mm. Hindi naman ako makakakilos. Tapos ng yung ganyan. bahay nyo na parang kulungan ng manok, tapos nagiba nung maglindol ng September 30. Oo, totoo yun. Nagiba siya, tapos nahulog daw kayo. Totoo yun. Nahulog ka tapos, kaya yung bahay kubo nyo ngayon na parang maliit lang talaga, ang gumawa dun yung 2 mong anak. Bata. Para lang bata mayroon lang. kang silungan. Mga Oo. bata lang gumawa yan. Grabe ano. Kasi, mga kahoy lang kasi. Oo. Mga marupok na. Hindi mo naman mapagawa ng maayos kasi wala kang kahit ultimo pambili ng pako ano. Siyempre, kasi pagkaan mo lang unahin mo para sa Pagkain, mga bata. Kasi minsan Lalo nalilipasan din ng gutom yung mga anak mo doon pag wala kayong bigas. Minsan talaga kung baha, ang salog, yung ilog, baha. Wala talaga. Palit din, di man ako makatawid. Kasi napakalalim yung ilog na yan. Lalim talaga yung ilog kasi nga ako. Grabe. Natakot talaga ako doon. Kaya Buti ngayon yun ang na- naging talaga sa akin, naging challenge sa akin kung tutuloy ako. Eh ngayon nga, malaki rin ang pagpasalamat ko dahil nakausap kita ng personal kahapon na napag-usapan natin na kailangan natin na ilipat kayo ng bahay. At ito ngayon yung lugar na lilipatan nila guys. Ito ngayon kasi ito, nagpaalam po siya kasi pinsang buo niya yung may-ari dito, kamag-anak niya. At dito na sila magpapatayo ng bahay. Actually, nilinis nila dito ngayon at ang maganda, malapit na kayo sa kasi Kalsada. Sa ang kalsada. likod nito, ang unahan nito sa dinadaanan subdivision. Subdivision. Subdivision po nito. So, malapit na, malapit masyado nang malapit. Hindi na sila tatawid ng Ilog. ilog, 2 ilog ng malalawak. Malawak. Tapos meron pang isang ilog na medyo ano lang. Pero hindi naman delikado. Pero yung 2 nakakatakot tawirin. At ngayon, lilinisin natin to. Pero ang kausap ko sa kahapon tay, nakipag-usap ko sa iyo. Kasi siyempre hindi ka na masada ngayong araw, walang kita. Dahil may nagpaabot po ng tulong, konting tulong lang naman ang pinaabot sa inyo. Isang sponsor na may busilak na kalooban, yung pera na binigay niya, nagbili ako ng bigas ng 10 kilos muna. Kaya, kukunin ko dito yung bigas. So tay, bigas muna ibigay ko sa'yo. Dahil hindi ka ngayon nakapamasada ngayong araw na to, dahil ang gagawin natin,
unahin muna natin yung bahay para mailipat yung pamilya mo, yung mag-ina mo. Oo. Doon sa doon malayo sa liblib na kagubatan. Hmm. Ito muna tayo, bigay ko sa iyo 10 kilos na bigas. Bigay po ito ng isang sponsor na nagpadala sa akin via GCash. At siyempre, hawakan mo muna tayo. Nagpapasalamat ako kay ma'am sa nagpaabot po ng 400 pesos. Yung 400 pesos mo na pinaabot niyo pong tulong, ito po, binili ko po ng 10 kilos na bigas para meron silang pagkain araw-araw. At mamaya, tanghali, balik ako dito, bumili rin po ako ng pang-ulam nyo. Na kahit wala kang pasada, hindi ka magbiyahe araw-araw, meron kayong pang-ulam. Hmm. Kasi ito, 10 kilos, medyo ilang araw nyo to. Ano? At sa pagbalik ko ngayon guys, ang gagawin po namin, ang unang mission ko ngayon, na itong lugar na to, malinisan namin at makapag-umpisa kami, manguha ng materyales. Depende pa kasi may bibigyan ng tulong sa atin, tay. Sige, Oo. pwede. Ang ano lang muna natin, Pwede man lang yung anislag. kawayan Di, lang muna. anislag. Ano may anislag ba dito? Hindi, kawayan lang muna. Tapos, pag alam kong marupok na, palitan ng medyo Oo, kasi matibay-tibay. kailangan lang muna tayo makagpatayo ng bahay kasi ngayon, kung mayroong nais magpaabot ng tulong, kahit yero, kahit pangdingding lang at pangpako, yun muna yung kailangan natin kasi, Hindi, tanggapin natin yung mm, kahit man lang anong, oo, tulong. ibigay, tulong. Oh. Oo, kasi siyempre medyo matrabaho yung magano tayo ng PVC, tapos steel bar. Medyo mahal kasi. Oo, kasi mahal yung yun, bilihin. oo. So, Mahirapan. mahirapan tayo doon. Ang importante makapatay tayo. At dito Mahirapan ngayon, yung dito kayo magbibigay, magpapatayo ng panibagong bahay na lilipatan. Hindi naman siya ganun kalaki, tay. Yung tama lang para makalipat agad kayo. So, kasi natataranta na ako sa mga bata. Ang isa, nahulog sa Oo. ilog. Ngayon, Ang ngayong delikado yung bunso ko. November, Pag nahulog, yan, kaya hindi marunong maglangoy. Oo. Magtatag-ulan na naman ngayong Delikado November. Oh. Oo, sige tay. Ano tayo? Umpisahan natin. So, tutulungan ko sila dito muna. Ito yung lugar. Tingnan nyo guys, dito sila magtatayo ng bahay. Mas malapit na dito sa lugar na to. At ito yung asawa ng yung pinuntahan naming bahay. Sige, Kong, tignan nanay. Kukuha ko lang ay. Adi buloy. Adi Sige, kunin mo. Post mo na, post. Hindi ka na matubangan. Meron na kayong malilipatan at dito kayo magtatayo ng bahay. Ano yung pakiramdam mo ngayon na magkakaroon kayo ng bagong bahay na malilipatan? Pasalamat. Salamat kami nga. Bigyan kami ng bahay. So hindi naman siya yung yung simpleng bahay lang, maliit na bahay, pero magiging maayos naman yung titirahan nyo. So masaya ka ngayon. Oo. So ito yung ilang taon ka natin? 39. 39 years old si ate, 39 years old. Ikaw tayo, ilang taon ka na tayo? 66. 66, so ang laki ng gap. Pero okay lang, sabi nga, wala naman sa edad ang pagmamahalan. Di ba? Ang mahalaga, nagkakasundo kayo. So, 39 years old si ate, ito naman si tatay, 66. So, ang laki ng gap. So, ito yung panganay nila, 16 years old, at ito naman yung 12 years old, at ito naman 3 years old. So,
So medyo okay na siya kasi masama ang pakiramdam ng unang punta ko doon, ano? Kasi May binubuhat niya. lagnat yun. May lagnat, oo. So ano lang, magdasal lang po tayo na patapos natin ito. Oo, magtulong-tulong Bahay lang tayo kami. dito. Yan, sabi, Patong na lang ang gamit at ano? mangulog kami. Yan, bubuhan ko ano. Asin daw nga ha, asin daw. Yan. Sarado pa.